Gaya ng inasahan, Eastern Mindanao at ilang bahagi ng Southeastern Visayas asahan na makakaranas ng malawakang ulan ngayong araw o sa loob ng 24 oras dahil sa papalapit nga po na surface trap galing dito sa silangan ng Dagat Pasipiko. Sa ngayon ay katamtaman muna ang panahon sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao at nalalabi ng bansa patuloy pa rin na hot dry weather ang maghapon. At posibleng tropical wave next week, posibleng mabuo sa southeast of Guam na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 25, 2026. Ang oras sa ating Boss Pai may maga, alas 10:42 na ng umaga. Tuloy ang hot dry na panahon pa rin dito sa atin sa Caloocan at sa halos buong Metro Manila pa rin at most of Central Luzon hanggang Southern Luzon area. Bagamat nakakaranas na ng mga ilang pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi nga po ng Mountain Province, sa extreme north ng Luzon ay patuloy din ang maaraw at katamtaman ang panahon pa rin sa buong nalalabi ng North Luzon dahil mataas na nga po yung ating outside air temperature dyan at pumipitik na rin ng husto ang heat index sa kanila. Gaya nga po kahapon na grabe ang naging mas mainit na panahon ang naranasan natin kahapon. So, inaasahan po natin ngayong araw ay patuloy nating mararamdaman yan lalo na papasok na po ang May na kung saan ay ang pinaka-maximum peak ng ating tag-araw by the month of May po. And then magsisimula na po ang pag-descending na ng araw ng tag-init natin pagpasok po ng kalagitnaan ng May. So patuloy pa rin ang ating maaraw at malinsangang panahon sa Metro Manila. So far, may 9 o 10 lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system. At mapapansin natin sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte, sa Kanluran, sa may bandang pagitan ng West Philippine Sea at South China Sea. Nagkakaroon ng mga cluster dyan ng localized thunderstorms. Yan. Makikita po natin ang mga kaulapan nito nagbubunsod po ng mga localized thunderstorms po. Yan. So asahan ang aktibong localized thunderstorms malapit sa bandang Ilocos Norte. Pero the rest ay katamtaman pa rin ang panahon. Yan. So makikita natin mayroong 13 to 18 lightning strikes yung outer natin na total lightning strikes ang nadedetect so far. Pero sa inner natin 13 lightning strikes lamang. And maliban dyan ay wala namang masyadong lightning strikes ang nadedetect sa amin sa Caloocan. Pinakamalayo lamang ang 242 km mula sa range ng aming aparato sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy, haze at few clouds ang umiira dito sa amin sa Caloocan. At sa lowest temperature na initala sa amin sa Caloocan since 3:49 ng madaling araw ay nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Pero kahapon pinakamainit ang naitala namin ngayong month of April. Kahapon, nakapagtala kami ng highest of 36.8 degrees Celsius. Kahapon nito ng hapon at 3:28 p.m. So, naungusan yung pinakamataas na temperatura na 36.3 degrees, which is mabot na sa 36.8 degrees Celsius, ang highest air temperature namin this month. So, ito na yung pinakamainit na panahon namin. At dahil dyan ay nasa 48.7 degrees Celsius po ang highest heat index namin kahapon sa Caloocan. So, tingnan natin yung ating heat index nationwide o almanac as of 9:27 a.m. 44 degrees Celsius kaagad ang aming init pandama ngayong umaga. Grabe mainit na kaagad So, wag po masyado magbibilad dahil tuloy-tuloy po na makaka-highest peak tayo. Ngayong katapusan po kasi ng April, ito po yung pinaka-highest peak ng temperatura natin hanggang sa huling mga araw po yan ng April And then pagpasok ng unang linggo ng May, yan yung pinaka-highest peak natin na init. Yan, pinaka-highest peak natin na temperatura. Kasi last year, ganyan din ang nangyari. Kaya lang sa last year kasi maaga ang naging highest peak niya. Mga April 17 yon. Ito naman, mga kahapon lamang ito nag-highest peak.
So ngayon, ang aming heat index ngayon, 9:27 AM, 44 degrees Celsius kagad. Sa forecast ay 40 degrees Celsius lang daw. Sa maghapon, papalo pa sa 44 degrees Celsius ang aming magiging heat index daw mamayang alas 2 ng hapon. So grabing init to, kaya ibig sabihin lamang, sobrang init at alinsangan ang aasahan natin dito sa Caloocan o sa buong Metro Manila. Iwasan natin ang masyadong mabilad at uminom ng maraming tubig ha. Delikado ho yan. At mula sa init factor na data feed pag-asa kahapon ng alas 5 nung nirelease nila, grabe ang kanilang naging heat index din. Yan, no? Kung isusum in po natin para makuha yung April 24 na highest heat index, merong pinakamataas na naging heat index din sa kanila. Record ni Pag-asa, ang Butuan City, pumalo sa 47 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index o pumapangalawa sa amin sa Caloocan. And then, pumangatlo ang Dumangas, Iloilo na may 46 degrees Celsius na heat index, grabing init. At the rest ay 43 na kaagad. Ay ang sumunod ay 43 degrees Celsius na nga po. Nangunguna ang Cotabato, Borongan Eastern Samar, Catbalogan, ang Negros Occidental sa La Carlota, Iloilo, yan. At dito sa bahagi nga po ng San Ildefonso, Bulacan na may tig 43 degrees Celsius. So maliwanag lamang ito mga folks na grabe po talaga nagiinit natin kahapon ha. Dumami yung naging heat index. Ngayon kung gagamitin naman natin ang heat index forecast nationwide, tingnan natin ang magiging forecast sa bandang Tugigaraw. Kung mataas na ba, sa ngayon ay 35 degrees Celsius po. At aabot daw ito hanggang 39 degrees Celsius starting ngayong tanghali. Dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. So, diretso, silipin natin ang bandang Santiago, Isabela, nangunguna sa hanggang 34 degrees Celsius. Yan, double check natin. Yan, 34 o 35 degrees Celsius at aabot pa ito hanggang 39 degrees Celsius daw. Starting mamayang alas 2 din daw ng hapon. So mukhang hindi naman aabot ng 40 degrees Celsius. Sa bandang Dagupan, sa Pangasinan naman, yan, sa Dagupan ay 39 degrees Celsius po at aabot daw hanggang 42 degrees Celsius mamayang una hanggang alas 3 ng hapon. So grabe yung init sa bahagi pa rin ng Dagupan. Sa Santa Luzon sa Tarlac City ay nasa 39 degrees Celsius din at papalo hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 daw ng hapon. So heat danger din sa inyo sa Central Luzon. Kaya iwasan din natin masyado magbibilad at uminom ng maraming tubig po. Napakadelikado rin ang inyong heat index o temperatura sa bandang Pangasinan hanggang dyan sa Tarlac. At sa bahagi naman ng Batangas ay nasa 42 degrees Celsius kaagad ang inyong heat index. Grabe na ang inyong extreme caution. At aabot daw ito hanggang 44 degrees Celsius ngayong tanghali at 12 o'clock, dire-diretso na daw yan hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang mataas ang heat index ninyo sa Batangas City. Ingat na lang po, wag masyadong magbibilad. Sa mga maliligo, maggamit po kayo ng sun protection ha, dahil sobrang grabe po ang init pandaman natin. Napapalo dyan hanggang 44 degrees Celsius. Sa San Jose Occidental, Mindoro naman, ang forecast 38 degrees Celsius. At mukhang hanggang 39 degrees Celsius lang aabutin sa kanila. Starting yan ngayong 11 hanggang alas 2 daw ng hapon yan. So mukhang hindi naman aabot sa 40 degrees Celsius. Sa nagtatanong ng mga taga-Palawenyo, tingnan din natin kung mataas ang heat index. Yes, grabe rin ang init sa kanila. 41 degrees Celsius. At aabot daw ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang 11. Actually ngayong 11 na hanggang ngayong tanghali alas 12. So mainit at napakatindi na rin ang inyong heat index sa Puerto Princesa sa Palawan. Iwasan na lamang po masyado magbibilad. So mainit na rin dyan sa bandang Mimaropa at sa Cebu ay nasa 38 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So grabe na rin ang heat index sa bandang sa Visayas. Pero pagdating sa bandang Mindanao, dito medyo mababa dahil umuulan-ulan. Pero according dito, 39 degrees Celsius at papalo daw ito hanggang 42 degrees Celsius sa Davao City. So mukhang matindi na rin ang heat index sa inyo ha.
Ngayong 12 o'clock hanggang 1:00 mamayang hapon, aabot daw ito sa extreme caution na 42 degrees Celsius mamayang hapon. So, hindi rin palalusot ang Davao City sa may pinakamainit na temperatura. At sa Zamboanga Peninsula, inaasahan natin mataas din, 40 degrees Celsius daw. At papalo ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. So, mukhang Luzon hanggang Mindanao, mukhang matindi ang ating magiging heat index ngayong maghapon na base sa actual forecast ng ECMWF, data feed natin na ginagamit. Malinaw na hindi maganda ang ating temperatura. So kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin, nangunguna this time ang NAIA, Ninoy Aquino International Airport na nasa 36.7 degrees Celsius, ang grabing init. So pumapangalawa sila sa amin sa Caloocan na may pinakamainit na outside air temperature na may 36.8 degrees Celsius. So nangunguna kami sa Caloocan, pumapangalawa ang NAIA na may 36.7 degrees Celsius na init o grabing outside air temperature. Sa labas na temperature sa Baguio, constant lamang sila na 17 degrees Celsius at sa Inulan, ang hinatuan ay nakaranas sila ng light rain at 5 mm total rainfall. At sa maximum average wind speed, ang Gian Itsen Samar pa rin na may 16.7 km per hour. Sa amin, by 1 hour average ay 11 km per hour lamang. So, malakas dyan sa may bandang Eastern Visayas. Very obvious naman, malakas po yung ating mahangin po talaga dyan sa silangan pag mga ganitong hot dry season po. Yung easterly trade wind kasi po. So, samantala sa ating outside humidity, meron tayong 69%. Na drier na outside humidity, bumaba ito ng 2% since last hour. Tumataas na ating barometric pressure at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour. High tide, low tide status, medyo low tide pa po tayo, so mababa pa ang sea level. Pero double check na natin kung mayroon bang pag-abot ng 1 meter ang taas ng sea level. Ngayong araw ay mukhang meron nga, mamayang 3:45 PM ay nasa 1.1 meters po. So, bukas, April 26, ay nasa 0.9 meters po. So, ngayong araw lamang na mukhang aabot o lagpas ng 1 meters ang taas ng sea level natin. And then bukas hanggang sa susunod na 3 araw, naglalaro lang sa pinakamataas, 0.9 meters ang pinakamataas na sea level based on high tide. So, ngayong araw ang pinakamalalim natin na sea level o pinakamataas na sea level natin. So, sa mga maliligo, huwag pasaway. Iwasan masyado yung mga chikiting natin maglalayo kapag naliligo sa dagat during high tide po ha. So, delikado mga folks. At sa ating air quality po ay moderate pa rin ang ating air quality. Hindi pa rin maganda ito at 74 index moderate. Ibig sabihin magmas pa rin po tayo mga folks. Patuloy pa rin ang hindi magandang air quality natin sa paligid kasabay ng mainit na panahon. Bago tayo mag-almanac, silipin natin yung ating space weather dahil kahapon nagkaroon ng solar X-flare. Ni-report na natin yan kahapon. At ngayong araw, as of 9:37 AM, oras sa Pilipinas, meron pa rin tayong onset ng geomagnetic field at patuloy ang impacts of area primary forward at 65 degrees geomagnetic latitude. May mga weak power grid fluctuations daw na posibleng mangyari at auroral visual. Yan, yung auroral visual natin, so far ay hindi naman ganun pa kataas. Yan, ito yung latest. Kahapon lang nagkaroon tayo ng napakataas na solar flare. So, base sa ating NOAA KP Index breakdown ngayong araw hanggang unsettled to active daw ang posibleng abutin natin at G1, geomagnetic storm, hanggang bukas daw yan. So, unsettled to active ang geomagnetic field natin. So, minor to moderate daw ang posibleng geomagnetic storming conditions mula ngayong araw hanggang April 26 bukas daw. So, ayan, makikita natin. Makikita naman natin mukhang minor lang naman ito. So, walang masyadong solar radiation warning o alert. At least 25% lamang ang pinakamataas nito. At sa radio blackout, medyo mataas tayo at 75% in 3 days. Ayan, hanggang 70. Well, dahil nga po sa mayroong gradual event na nangyayari mula kahapon. At mayroong region sa AR 4419 at 4420 na medyo nakatutok sa atin sa Earth. Ayan o. Ayan o, yung 4423. Yan, malawak po yung sunspot. So, meron tayong sunspot of 123 na medyo nakatutok sa Earth.
Normal naman ang ating solar wind, so wala tayong komento. At pakikita ko sa inyo yung last ko kasi may nakikita tayong comment. Ayun, no? May comment tayo nakikitaan na tumatawid yan. Ano bang comment yan? Ibang klaseng comment yan eh. Papakita ko sa inyo maya-mayang konti siguro. Mula dito muna sa ating space weather ay asahan natin at mula kahapon nagkaroon tayo ng X2.4 at 2.5 kahapon. Na-report na natin yan sa Facebook page. Yan, kahapon nag-maximize ito sa X2.4 mga 9:13 AM pa. 9:07 hanggang sa tumagal ito ng 9:13 AM. And then sa maghapon ay mga bandang alas 3 nagkaroon na naman tayo ng X2.5. Grabe, no? Taas nung GOS X-ray flux. At nagkaroon tayo ng mataas ang aktibong X-flare. Ayun, no? Pinakamataas kahapon ay 2.4. Yan. So, in 3 days, ito po yung in 3 days natin, nagkaroon tayo ng pinakamataas na 2.5 na X-ray flux. Yan, 2.5 pinakamataas. So, nagkaroon tayo ng recorded na delikado na X-ray flux. Tumaas siya. So, maging malaki kahapon yung epekto sa ating Earth. At hanggang ngayong araw ay medyo meron pa rin tayong R2 na geomagnetic field. Yan, M6.4 at 3.2. Hindi naman masyado lumala yung photon flux. Bahagya lamang itong tumaas. Pero unsettled ang ating geomagnetic activity. So, malaki ang significant impact. Nagkaroon lang tayo ng solar flare dahil sa burst ng haring araw. At makikita yan dito. Ito yung side niya, mga around 2 o'clock, 3 o'clock position. Nagkaroon ng sunburst. Yung itong side niya. Ano ba yung side na yan? Probably ito yan, AR4419 at 44112. Nagkaroon ng burst, kaya nagkaroon tayo ng solar X-flare kahapon. Yan. At patuloy ang derived vertical ETEC sa Mid-Pacific. Yan, parang kasabay lamang ng pag-usbong ng El Nino, ha? Yan, 80 MHz. So, apektado ang mostly ang Hawaii at Caroline Islands o Marshall Islands. Hindi masyado apektado sa Pilipinas so far. Nagkaroon ng mataas na iridium absorption kahapon. Ngayon, medyo kalmado na po siya. So, mataas pa rin ang ating solar flare probability at 54%, ha? So, at least may idea tayo since kahapon. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM at lulubog po ito mamayang 6:11 PM. At sa ating moonrise at moonset, 60% illuminated na po na waxing gibbous. So, hindi pa ito nagmo-moonrise. Magmo-moonrise pa po ito maya-maya at 12:54 PM ngayong tanghali at kinabukasan na po ng 1:48 AM ng madaling araw lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, asahan na clear skies daw tayo pero may 3% at chance na pag-ulan. Very, very isolated lamang o napakalit lang ang chance na umulan. Yan, at 3%. Bukas naman ng Linggo, ganun din. At ang chance naman ng pag-ulan daw bukas ng Linggo ay aabot ng 80 to 81%. So mukhang sa bukas ng Linggo mataas ang chance na ulanin. Well, sana naman para naman umulan naman dito sa Metro Manila dahil kahit isang beses na ulan, wala pa po tayong naitatala dito sa atin sa Caloocan. Highest and lowest temperature expected naglalaro 36 to 37 degrees Celsius. Grabe init, oh. Yung forecast, so take note mga folks. At lowest temperature expected ay 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite. Medyo rin makikita po yung surface trap dito sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Napapalapit na. Kaya ngayong araw, inaasahan natin sa maghapon, makakaranas na kayo ng maulap na yung papawirin sa bandang Eastern Mindanao mula Surigao del Norte hanggang dito niyan sa Davao de Oro na. Kasabay na ang ilang bahagi ng Davao de Oro, pababa ng Mati sa Davao Oriental. Makakaranas na kayo ng mga ilang light to moderate to some heavy rain showers po. Mataas ba ang heavy rain? Well, double check natin. Base sa ating heavy rain potential, mataas po ang heavy rain potential. So, mukhang malakas ang magiging buhos ng ulan sa inyo ngayong maghapon dito sa may bandang Eastern Mindanao hanggang Eastern Visayas. So, be ready sa mga payong at mukhang di naman siguro tayo babahain dahil halos tuyo ang ating lupain naman siguro. Well, just in case, medyo pag-ready na lamang po tayo mga folks kung malakas ang buhos ng ulan. Expected ang matitinding mga localized thunderstorms niya.
And sa Mindanao, patuloy pa rin na maaraw at hot humid na panahon tayo, maging sa buong Sorsogon area, rest of Davao Occidental at most of Zamboanga Peninsula. Hindi kagaya kahapon ay medyo hot dry tayo ngayon dyan sa paligid, maaraw at malinsangan ng panahon, ganun din sa buong Western Visayas at Central Visayas. Mga ilang partly cloudy lamang ang inaasahan natin na magiging ulan sa maghapon. So, wala tayong masyadong magiging comment kung magkaroon ng mga isolated rain showers dyan. Panandalian lang siguro ito, tumitila din kaagad, gaya na lamang din sa huling record sa Hinatuan, Eastern Mindanao. Mula sa buong South Luzon at Mimaropa, gaya na sinabi natin, magiging mas mataas ang ating temperatura, pati na rin ang heat index na pinakita ko sa inyo. Pumapalo na po na mahigit sa 42 degrees Celsius ang heat index. Ganon din sa buong Kabikulan, Calabarzon, Metro Manila at hanggang Extreme North Luzon. Bunsod yan ng easterly trade wind natin. Yung easterlies natin dito sa Silangan magdadala ng mas maalinsangang panahon gaya ng ating report kahapon na mas magiging matindi ang ating alinsangan paglakas ng easterly trade wind. Medyo saswertehan lang ng konti ang bandang Eastern Visayas Mindanao dahil may papalapit nga po na surface trap dito mula sa bandang Palau po, papalapit dito sa Eastern Mindanao. So makakaranas kayo siguro mamayang hapon o gabi na mga malawakang pag-ulan dyan. Moderate to some heavy rain showers. Maghanda na lamang po ng payong just in case. Pero at least maibsan muna ang grabing init na hindi namin mararamdaman na naman sa Metro Manila gaya ng ating nakaraang forecast gamit ang WRF na mean sea level pressure at yung rainfall SWAT, yung forecast ng 24-hour rainfall SWAT na wala talagang inaasahan ng Metro Manila ng mga pag-ulan. So sa mga nagtatanong, mataas ba ang water vapor niyan? Yes, mataas po. Maabot ng at least 20 to 25 millimeters. Makikita mo, pakilos siya, pakanluran. So ngayong nitong hapon siguro, magiging maulan niya dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Papalapit na dyan yung cluster ng surface trap, yung cloud cluster na yan na magdadala ng mga pag-ulan po. So be ready sa inyong payong dahil moderate to heavy rain showers po ito, very clustered, kaya magiging kalat-kalat po ang buhos ng ulan ninyo dyan sa Eastern Visayas at Mindanao area. Sa CIMS Doppler, mataas din yung sagap ng Doppler radar, using satellite ng CIMS. Heavy rain din ang indication, so at least may idea tayo na magiging malakas ang buhos ng ulan sa inyo dyan sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Siguro ngayong hapon na siguro yan. Tuloy-tuloy yan hanggang sa pagdating siguro ng gabi, hanggang madaling araw. So, medyo magiging malamig sa inyo. So, swertihan naman. Sana umulan din sa amin sa Luzon. So, wala pa rin tayong binamantay na anumang sama ng panahon o anumang active na tropical wave o low pressure area sa ngayon. Pero, yung binabantayan natin ng forecast next week, posibleng nga po tayong mayroong mamamataan na panibagong tropical wave mula dyan sa may bandang Marshall Islands po. So, mula sa ating West Pacific Basin sa ngayon ay wala pa tayong significant anomaly maging sa kanyang formation probability na convergence and divergence. Wala po so far. At mula sa kanyang probability, wala tayong namamataan. Mababa lamang, around 15%. At mula naman dito sa ating tropical storm formation probability horizontal anomaly, wala pa tayong masyadong horizontal anomaly na namamataan. Pero sa mean winds, nagkakaroon na po ng real-time convergence development dito sa southeast of Guam, bandang Micronesian region. Ayun, nagkakaroon ng mga surface trap dito and then under tropical wave dahil maabot na sa 18 km per hour po yung surfacial wind dito. Normal yan dahil malapit sa equator, so binabantayan natin yan. Pero maaring hindi siya magtuloy at maaring palitan ng panibagong tropical wave uli. So, tingnan natin yan until next week dahil may forecast nga po tayo na may expected na mayroong mabubuo nga po dyan. Kung pagbabasahin natin tropical cyclone probability, makikita nga po at least 20 to 30% nga po na may potentially tropical wave na mabubuo nga po dito sa pagitan po ng Marshall Islands. Ayan, di ba? Discuss na natin yan ng mga nakaraang araw pa, ilang beses na natin binabanggit yan. In T144 hours or April 30 nga po. So, gaya nating sinabi starting yan, April 29 onwards hanggang unang linggo ng May, expected may tropical wave daw tayo na maaaring mamamonitor dyan, bagamat napakalayo pa nito sa boundary ng bansa. Yan. Siguro under domain lamang ito, pero sa ngayon, hindi pa ito nakikitaan ng banta sa bansa. So, magkakaroon siya ng development of tropical wave dyan until April 30.
Yan. At pagpasok po ng mga May siguro in T168-hour period, kung may latest data. Yan. So makita natin medyo lumalapit siya sa may bandang Guam. Pero active lamang na tropical wave pa lamang ito. Hindi siya nakikitaan sa ngayon na magiging active invest siya o active low pressure area sa ngayon. Kaya medyo hindi pa natin pwedeng masabi kung magiging tropical storm ba ito o tropical cyclone so far. Tropical cyclone. Sa ngayon, mababa pa ang probability. Yan. Yung probability of trap ay maaaring magpang-abot dito sa ng Mindanao, gaya ng ating report nung nakarang araw. Pero most typically, ulan ang maidadala lamang nito sa Pilipinas. Especially bandang Mindanao po. Yan o. Pero the rest ng bansa ay patuloy pa rin tayo na makakaranas ang tuloy-tuloy na mainit at maalinsang ang panahon po. So, wala. Hindi talaga tayo uulanin sa Metro Manila. Yan. Kahit mabuo man yan at magkaroon ng extension trap dito sa may ng Mindanao, sila lamang ang medyo magiging malamig-lamig ang temperatura dahil sa ulan. Pero sa Luzon, kasama ng Metro Manila, medyo mamalasin pa rin tayo sa buhos ng ulan. Yung mean sea level pressure, medyo mataas ang ating atmospheric pressure sa Metro Manila. So tuloy-tuloy yan ang combination, maging ng easterly trade wind na magdudulot ng maalinsang ang panahon dito sa Metro Manila at most of Luzon area. So wala tayong anomaly pa na nakikitaan. So mula naman sa pinaka-computer simulation sa GPS, nakita nyo na medyo nagbabago-bago pa yung forecast nila, di ba? Pero patuloy pa rin ang tropical wave na mayroon daw na posibleng may lalapit na low pressure area dito sa Eastern Visayas. Pero napaka-erratic pa nung forecast niya. Oh, napaka-uncertain o malabo o labu-labo pa yung forecast niya. Mga linaw lamang dito, may tropical wave na mabubuo nga po sa southeast ng Guam. Well, typically, ganun din ang makikita natin kay ECMWF nga po, pero dito tropical wave lamang. So, very less likely sa ngayon na nakikitaan dito sa simulation na magiging active ito na low pressure area so far. So, tingnan natin kung surface trough lang yan at lumapit sa Pilipinas. Good thing dahil magdadalo lamang niya mga kalat-kalat na pag-ulan na magpapalamig kahit papaano. Yan. Kung maganda nga, medyo ulanin tayo sa Metro Manila din. Kasabay ang most of Northern Luzon at Central Luzon. Dahil grabe talaga init natin ngayon, ha. Yan. So sa ibang mga weather agencies, so may mga tropical wave din na nabubuo. Yan, most probably tropical wave. So tingnan natin hanggang until next week. Hindi pa ruled out kung magiging active na tropical cyclone ito o invest. Sa ngayon, yan lamang ang medyo magiging synchronized analysis natin na magkakaroon ng tropical wave. Tropical wave pa lamang po muna ito. Hindi pa ito ganap na bagyo o hindi pa aktibong low pressure area sa ngayon. So, tingnan natin at obserbahan natin time to time kung magkakaroon pa ng changes, lalo na next week. Binanggit na natin, starting yan, April 29 nga po onwards. Doon natin malalaman talaga. Sa ngayon, medyo hilaw pa po yung forecast at medyo malabo-labo pa nga talaga yung possibility of tropical cyclone development. So, check natin yung ating hydrological advisory. Dahil wala tayong balita sa ngayon. Yung Marikina River, medyo tumataas po yung kanyang river water level. After Marikina, yun lang naman ang medyo tumataas. The rest, normal naman ang ilog. So, walang masyadong problema. Pero sa water dam level natin, ayan na nga po, gaya ng sinabi natin, nag-critical na nga si Angat Dam. Kahapon 187.2, ngayong araw ay nasa 186.5 na ito. Very below na siya from 187 na supposed to be rule curve elevation niya. At napakalaki pa rin ang konsumo niya at negative 0.59 meters. Ang laki pa rin ng konsumo, so nasa under critical na po si Angat Dam. Tingnan natin kung gagamitin yung backup nitong Sila Mesa Dam at Ipu Dam. Pero malinaw po na critical na po, under critical na po yung level ni Angat Dam. Well, kailan ito nag-critical? Mula kahapon, sigurado yan. Yan. Starting April 23, ayan, pagdating ng April 24 kahapon, nag-critical na po siya. Yan. Umabot na sa 187.02 meters, which is nag-warning below critical level na nga po siya. And then, ngayong araw po, from 187.7, 187.2 ay 186.5 meters na lamang po ang water reservoir ni Angat Dam. So, grabe ang matinding pagbaba ng water reservoir ni Angat Dam. Si San Roque, ganun din ha, pero matagal na pong critical level itong si San Roque. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pababa ng kanyang water reservoir
hindi rin po maganda ang sitwasyon ni San Roque Dam, ha? Yan. So tuloy-tuloy po at tingnan natin kung gagamitin ni hydrological o ng mga nawasa natin ang backup, yung backup ng mga ibang water reservoir. Pero expected yan, ha, magtataas po ng presyo ng ating nawasa, ha, kapag kaganyan po. Yan naman ang nakikita natin na style nila pagka bumababa yung reserve ng water reserve natin. Magde-declare sila ng pagtaas ng presyo ng ating mga water bill. Kasabay na rin na electric bill na nagtaasan daw. At mukhang maraming araw nagrereklamo dun sa electric bill. Kasi pati yung 4-piece yata, isinama daw doon. So, confirm na lang, paki-confirm na naman kung isinama yung 4-piece doon sa babayaran natin sa electric bill. Which is kino-question, bakit isinama yung pagbabayad natin sa 4-piece na programa ng gobyerno? Bakit ipinapasa daw yun sa consumer? So, maraming nagalit daw doon. Well, sila na pong bahalang mag-ano niyan, kung maaring magkaroon ng reklamo sa korte, bahala na po yung ating mga kababayan dyan kung kailangang ilapit yan sa korte na kung constitutional ba yun. Yan. If ever hindi, dapat i-refund po yung mga excess na yan. So yan po, very critical, nag-critical na po si Angat Dam, hindi na po maganda yan at tuloy-tuloy pa rin tayo magiging tuyo ang panahon at hot dry, kaya kung maaari medyo tipid muna tayo sa pagkonsumo ng tubig. Samantala sa ulat lindol mula kahapon ay kaninang madaling araw mukhang mayroong malakas na pagyanig ang na-detect ang aking seismometer. Mga 2:02 AM ng madaling araw po. Nagkaroon tayo ng medyo malakas-lakas na mga pagyanig. So silipin natin yan mula sa data Pinipibox kung dito ba yan sa atin o teleseismic. Mukhang wala dahil base rito ay wala tayong na-detect na kahit isang magnitude 4+. So anong oras ba ito? Mga 8 kung international time ay 18:02. So silipin natin sa real-time world seismic monitoring. Yan, tingnan natin yung oras. 18:02. So tingnan natin ang oras natin. 19, 18, 18:54, 18:51, 18:02. Baka wala naman. Ang may malapit lang is Chile. O dito mukhang wala namang malakas. So mukhang wala naman. O, wala namang malakas-lakas na pagyanig so far. So ano tong lindol na ito malapit sa amin na na-detect ng aking aparato? So no idea tayo. So wala tayong idea kung ano yan mga folks. Pero at least mukhang teleseismic na lindol po yan dahil sa data feed ni Pbox wala naman tayong magnitude 4 na naitala. Siguro kung pagbabasa natin sa oras sa Pilipinas mga 2:02 AM ng madaling araw. So silipin natin baka mayroong katugma. 2:26 so walang 20 less than 2:03 o 2:02 ng madaling araw. Mukhang wala rin po oh. So ano location yan? Hindi natin matriangulate. So anyway, kung mahinang pagyanig naman yan, at least may idea tayo na may nagkaroon ng pagyanig kaninang madaling araw at na-detect yan ng aking seismometer. Since wala namang magnitude 4 na netala kay Pbox, pero marami-rami ang registered earthquake. Yan. Ang huli nga po dito sa may bandang Calayan, Batanes, Cook Island o bandang Calayan, Cagayan na siguro yan. So, tingnan natin ang historical earthquake data natin, kung ilan na po yung total earthquake natin. Lagpas 800 na ba ang ating total earthquakes? So, load natin ng month of April 2026. Yes, nasa 829 earthquakes na po tayo. 802 dito is magnitude 2.0 pataas. 24 sa magnitude 4 at nanatiling tig-iisa ang ating magnitude 5, 6, and magnitude 7. So, marami-rami na mukhang aabot ito sa mahigit 1,000 bago matapos ang month of April. Ayan ha. At kung mapapansin natin, tuloy-tuloy pa rin na malawak ang cluster sa may bandang Mindanao, most of Eastern Mindanao at Central sa Cebu. Yan, nagkaroon tayo ng medyo malakas na lindol dyan sa may bandang Bogo, Cebu. Sa Luzon naman sa paligid po ng Batangas at sa Extreme Northern Luzon naman sa paligid ng Ilocos Region hanggang Batanes Group of Island na may 93 clustered earthquakes. Yan. So, marami na po yung earthquake natin ngayong month. Hindi kagaya nung nakaraang March, mas kokonti.
Yan, kung ilo-load natin, nasa 846. Natapos yung month of March ay 846 earthquakes. Ngayong April, halos nalagpasan na niya, 829 na, malapit na. Mayroon pa tayong mahigit 1 linggo pa. So, mukhang malalagpasan niya yung dami ng lindol last month. Mahihigitan niya yung last month ng March. So, yun po ang pinaka-earthquake data natin at historical earthquake data ngayong araw. At narito naman ating 3-day 2-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 25, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, April 25, 2026. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong araw at asahan pa rin natin na tuloy-tuloy na hot dry dito sa Luzon. Samantalang medyo uulanin sa bahagi nga po ng Eastern Visayas at Mindanao, bunsod ng papalapit na malawakang surface trap na may dalang moderate to heavy rain showers. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.